Happy Lord's Day, Church. Let's open our Bibles to 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 9. Second Timothy chapter 3, verses 1 to 9. Hear God's word. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. For among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth, men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. But they will not get very far, for their folly will be plain to all, as was that of those two men. This is God's word. Tayo po'y manalangin. Our God, we lift up your name on high this morning, and we praise you as the God who reigns supreme over our lives and who rules over the church. Lord, this morning we confess to you that we have broken your holy word and we have rebelled against your holy rule over our lives. We confess our sins and we ask for the forgiveness that comes only through the blood of your Son, Jesus Christ. And this morning we ask for the Holy Spirit's guidance as I preach your word and as your people listen to it. Lord, remove every distraction that might derail us from receiving your word gladly. Whatever we hear this morning, may we wholeheartedly believe and may we obey with every fiber of our being. May nothing but the truth be proclaimed this morning in Christ's name. Amen. So let me start with a question. Alin po ang mas matinding paghihirap na kakaharapin ng mga mananampalataya? Ang mga tao ba na nasa labas ng church o ang mga tao na nasa loob ng church? Ano ang mas matinding kalaban ng church? People outside or people inside? So natutunan po natin nung nakaraang linggo na tayo po ay tinawag ng Diyos para maging honorable servants, mga kagalang-galang at marangal na lingkod ng Diyos. Nakita po natin na tayo ay pinili. We are chosen to be honorable vessels. Tayo ay tinawag. We are called to live honorable lives. At tayo ay kinomisyon. We are commissioned to an honorable duty. And nagwakas po tayo sa chapter 2 ng 2 Timothy, verses 25 to 26. Na sa pagtatama ng maling katuruan at pagpapalaganap ng mabuting balita, dapat tayo daw ay gentle. Ibig sabihin, mahinahon, kind, and faithful. Dahil ginagamit tayo ng Diyos bilang instrumento upang mabigyan ang mga tao ng kakayahan na magsisi at manampalataya. So nakita po natin na Diyos ang siyang nagpapalaya sa mga tao mula sa kasinungalingan at mula sa maling katuruan. Ngunit, sinasabi ni Apostol Pablo dito sa binasa nating text this morning na hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng paghihirap because of false prophets. Yes, God is the one who frees people from false teaching, but it doesn't mean na hindi na tayo makakaranas ng difficulty because of false teaching and false teachers and false believers. Okay. Sabi sa verse 1, sabi ni Pablo, in the last days, there will come times of difficulty.
Sabi ni Apostol Pablo, sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. So kailan ba itong last days na ito? Kailan ba itong mga huling araw na ito? Kapag nababanggit ang last days, madalas naiisip natin yung mga kaganapan bago magunaw ang mundo o bago bumalik ang Panginoong Yesus. Okay? Ngunit malinaw po na tinuturo sa Biblia, if you look at Acts chapter 2 or Hebrews chapter 1, na nagsimula ang last days or ang mga huling araw noong dumating ang Panginoong Hesus at ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. At ito ay magwawakas sa kanyang ikalawang pagdating, His second coming. So simula nung mga panahon ng mga apostol, panahon ng pagdating ng Panginoong Hesus, hanggang ngayon, at hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, nasa mga huling araw na tayo. It has always been the last days, simula nung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yung mga lindol, mga dilubyo at mga digmaang nararanasan natin ngayon, noon pa man ay naranasan na po ng sangkatauhan. Hindi na po bago ang mga iyan. Kaya noon pa lamang, last days na. Dahil dati pa nating nararanasan ang mga senyales ng mga huling araw. Hindi po siya unique sa ating time ngayon. So we are in the last days, nasa mga huling araw. At anong sabi ni Apostol Pablo? Anong mararanasan natin sa mga huling araw? Times of difficulty. Panahon ng kaguluhan, panahon ng paghihirap, panahon ng peligro. Yung idea dito is dangerous times ang kakaharapin natin. Delikadong panahon. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang katotohanan hindi po magiging madali ang buhay natin bilang mga Kristiyano habang tayo ay nasa mundong ito. Gagawin ng kaaway ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi natin maisabuhay ang ating pananampalataya. Gagawin niya ang lahat upang tayo ay manghina, upang tayo ay ma-discourage. Gagawin niya ang lahat upang mawalan tayo ng pag-asa. Kaya maling antayin natin na maging mahinahon at maging payapa muna ang lahat sa buhay natin bago tayo magtiwala at sumunod sa Diyos. Rather, dapat mas pag-igtingin natin at mas pagtibayin natin ang ating pananampalataya, lalo na sa gitna ng paghihirap. Because it will always be difficult for Christians. Now, ano ang dahilan ng paghihirap na ito? Ano ang reason kung bakit maghihirap ang mga Christians? Mga tao. People. Of course, magiging mahirap ang buhay natin bilang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig, dahil sa persecution ng mga taong kumakalaban kay Kristo, mga taong hindi mananampalataya, mga taong nasa labas ng church. Ngunit sa konteksto ng ating binasa, ang mga taong magiging dahilan ng paghihirap natin ay mga taong nasa loob ng iglesia. Ibig sabihin, ito ay mga taong sinasabing Kristiyano sila, ngunit hindi pala sila tunay na mananampalataya. Okay. So sa labas at sa loob ng church, mayroong magpapahirap sa atin. At sa ating binasa, nagbanggit si Pablo ng mga katangiang makikita natin sa mga false prophets, mga false believers. At kung titingnan natin, let's look at verse chapter 2. Ang unang binanggit ni Pablo is, for people will be lovers of self. Ang katangian ng mga false teachers at false believers ay maibigin sa sarili. Maibigin sa sarili. Inuna ito ni Pablo dahil ang iba pang mga makasalanang katangiang babanggitin niya ay nagmumula dito sa ugat ng pagiging maibigin sa sarili. Okay? Ang ugat ng lahat ng kasalanan ng tao ay ang labis na pagmamahal sa sarili. Ito ang tinatawag nating idolatry. Inilalagay natin ang ating sarili sa posisyon ng pagiging Diyos ng ating buhay.
Sinusunod natin ang lahat ng kagustuhan ng ating puso. Kaya kung titingnan natin yung iba't ibang religions at iba't ibang idols na wino-worship ng mga tao, magtataka tayo, bakit itong mga Diyos na sinasamba nila, binibigay lahat ng kanilang kagustuhan? Dahil ang Diyos na sinasamba nila ay refleksyon ng kanilang pagkatao at kagustuhan. At the end of the day, ang lahat ng idolatry is a worship of the self. It's a worship of the self. Kaya sabi ni Martin Luther, ang dahilan kung bakit nasusuway natin ang ikalawa hanggang ikasampung utos ng Diyos, the second and the 10th of the 10 Commandments, is because we have broken the first. Dahil sa paglabag natin sa unang utos, which is, you shall have no other gods before me. So ito ang tuksong hinarap ni Adan at Eva nung sila ay nasa Garden of Eden. So ang temptation sa kanila is, sila ba ay magtitiwala sa Diyos? Na siya ang may otoridad na magsabi sa atin kung ano ang tama at mali? O gugustuhin ba nilang maging katulad ng Diyos sa pamamagitan ng hindi wastong pagtamo ng kaalaman tungkol sa tama at mali? Will they trust God to define good or evil? Or will they try to be like God and get that knowledge in the wrong way? Makikita po natin, pinili nilang maging katulad ng Diyos. Kaya pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. So mga kapatid at mga kaibigan, sa tuwing tayo ay nagkakasala, sinisipa natin ang Diyos mula sa kanyang trono. At sinasabi nating, ako ang nagmamay-ari ng buhay ko. At inilalagay natin ang sarili natin sa peligro. Tulad ng pagpasok ng samot-saring kasalanan, kapahamakan at kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Itinatali mo ang iyong sarili sa buhay ng pagkakasala kapag pinipilit mong maging pinuno ng iyong buhay. At mararanasan mo ang pinsalang dulot ng kasalanan. At hindi lamang ikaw makakaranas nito. Ito rin ay mararanasan ng mga tao sa iyong palibot. At higit sa lahat, kahit na kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, ngunit patuloy mong itinatago at ini-enjoy ang mga kasalanan mo sa dilim nang walang pagsisisi, espiritual na kamatayan ang kahantungan mo. Mahihiwalay ka sa Diyos sa araw ng paghukom. Hindi ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos ang nag-aantay sa iyo, kundi ang kanyang galit at puot. Now, ano-ano ang mga kasalanang bunga ng labis na pagmamahal sa sarili? Verse 2, lovers of money. Kapag mahal natin ng labis ang sarili natin, magmumukha tayong pera. Pagmamahal sa salapi, pagmamahal sa pera. Handa na tayong isuko ang lahat. Oras, kalusugan, pamilya, pagkakaibigan, dangal, at ang Diyos para lamang sa pera. Ito yung mga taong hindi marunong magbigay. Hindi marunong tumulong sa ibang tao dahil sarili lamang ang iniisip. O di kaya magbibigay at tutulong lang sila sa mga piling tao, o di kaya kapag alam nila na mayroong kapalit. Lovers of money. The next, proud, arrogant, mayabang, kayabangang nagmumula sa sobrang taas na pagtingin sa kanyang sarili. Siguro dahil sa estado ng kanyang buhay, sa kanyang talino, sa kanyang mataas na tungkulin o posisyon sa komunidad, sa kanyang mga narating sa buhay, sa kanyang lahi, sa kanyang relihiyon, at kung ano pa. Labis na pagmamahal sa sarili na nagbubunga sa kayabangan. The next, abusive, mapagsamantala. In Greek, the word is blasphemoi. Ito ay blasphemy, hindi laban sa Diyos, kundi laban sa kanyang kapwa. Pagyurak sa katauhan ng kapwa sa pamamagitan ng pananakit, gamit ang salita o gamit ang kilos. Pag-abuso sa kapangyarihan,
Bilang opisyal ng gobyerno, bilang guro, bilang magulang, o iba pa. Abusive. Next, disobedient to parents. Suwail. Hindi pagkilala sa otoridad na binigay ng Diyos. Okay? Sa kanyang magulang o sa mga nakakataas. Pagrebelde laban sa kahit anumang otoridad. Bakit? Dahil nais niya lamang masunod ang kanyang mga layaw. He wants to get his own way. The next, ungrateful, unholy. Walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Hindi marunong magpasalamat sa mga bagay na kaloob sa kanya ng Diyos at bagay na ibinibigay ng mga tao sa kanya. Feeling entitled, kumbaga. Feeling niya deserve niya ang lahat ng mabubuting bagay na dumarating sa kanya. At nagrereklamo siya kapag tingin niya ay kulang ang kanyang natatanggap. Walang pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Walang pagkilala sa kanyang mga utos. Binabastos at winawalang bahala niya lang ang mga bagay ng Diyos. Ang mahalaga sa kanya, nakukuha niya ang kanyang gusto at nagagawa niya ang kanyang desires. Wala siyang pakialam sa Diyos. Next, heartless. Without natural affection. Walang pagmamahal sa kanyang kapwa. Dahil masyadong nakatuon ng pansin sa sarili, hindi na siya marunong magmahal sa kanyang kapwa. Matigas na at makalyo na ang kanyang puso. Umiikot ang buong mundo sa kanyang sarili at wala na siyang pakialam sa ibang tao. Kung nasasaktan man sila, nalulungkot man sila, he or she doesn't care. Next, unappeasable. Walang habag. Ibig sabihin, hindi siya marunong magpatawad. Kapag mayroong conflict, ayaw niyang makipagkasundo. Dahil ang tanging gusto niya lang, siya ang manalo. Kung mayroon mang pakikipagsunduan na mangyayari, dapat naaayon sa kanyang kagustuhan. All reconciliation must be at his or her own terms. The next, slanderous. Sa Greek, ang word is diaboloi. From the word diablo. Mapanirang puri. This person lives like the devil sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Gumagamit ng masasakit na salita para manira ng ibang tao. Nag-iimbento ng kwento para lang pumangit ang imahe ng kanyang kaaway. O di kaya kinakalat niya ang baho ng isang tao, totoo man ito o hindi, para lang magmukha siyang mabuti at malinis. The next, without self-control. Hindi marunong magpigil ng kanyang sarili. Kung ano ang kanyang naiisip, kung ano ang kanyang nararamdaman, kung ano ang kanyang nagugustuhan, gagawin niya ito ng palalos-dalos. Dahil nga wala siyang pakialam, mahal niya ang kanyang sarili. Next, brutal. Marahas. So itong word na ito ay ginagamit para sa mga mababangis na hayop. Ibig sabihin, asal hayop. Nanlalapa ng ibang tao sa pamamagitan ng dahas, sa pamamagitan ng pananalita para sa kanyang sariling kapakanan. Then, not loving good. Walang pagpapahalaga sa kabutihan. Kapag may gusto siya, kahit alam niyang ito ay mali, susundin niya. Dahil Diyos niya ang kanyang sarili. The next, treacherous, taksil, traidor. Kaya niyang talikuran at ipagkanulo ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga mahal sa buhay para iangat ang kanyang sarili at linisin ang kanyang pangalan. Wala siyang pakialam kung mayroon siyang mga taong naaapakan basta makuha niya ang kanyang gusto. Then reckless, padalos-dalos. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tatapakan niya ang lahat ng pwede niyang tapakang tao at handa siyang labagin ang lahat ng patakaran para lamang makuha ang kanyang inaasam-asam. Then swollen with conceit, kahambugan, kapalaluan. Hindi niya nakikita ang kanyang mga pagkakamali, hindi niya nakikita ang kanyang mga pagkukulang, hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Ang nakikita niya lang yung kasalanan ng ibang tao. Hindi consistent sa gospel ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili.
then lovers of pleasure rather than lovers of God. Maibigin sa kalayawan sa halip na maging maibigin sa Diyos. Ang pagsamba sa sarili ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa tawag ng laman. Imbes na mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, tanging kagustuhan ng ating makasalanang pagkatao ang ating sinusunod nang hindi iniisip ang pinsalang dulot nito. Ang lahat ng kasalanan, sabi ni St. Augustine, ay dahilan ng tinatawag na disordered loves. Ibig sabihin, yung mga love natin sa buhay, hindi natin na-order ng maayos. Sabi ni Jesus, ang pinakamahalagang utos ay, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, ang tanging makapagpupuno sa atin bilang mga nilikha ng Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos. At ang tunay na pagmamahal sa sarili at tunay na pagmamahal sa kapwa ay nagmumula sa pag-ibig sa atin ng Diyos at sa ating pagmamahal sa Kanya. Kaya pag iniligay natin ang sarili natin sa lugar ng Diyos, magkakagulo. Magkakagulo ang buhay natin. Bakit? Dahil hindi natin alam kung papaano ibigin ang ating sarili. Para tayong mga batang kumakain ng mga bagay na hindi makakabuti sa atin. O mga batang naglalaro sa mga delikadong lugar. Ngunit kapag Diyos ang pinakamamahal natin, matututo tayong tingnan ang ating sarili ayon sa Kanyang salita. At mamumuhay tayo ng naaayon sa Kanyang kalooban para sa Kanyang ikaluluwalhati at para sa ating kabutihan. We can only truly and properly love ourselves if we first and foremost love God above all. Kung mahal natin ang sarili natin higit sa lahat, doon magkakagulo ang buhay natin. Doon tayo malululong sa kasalanan. Doon tayo masisira. The next, having the appearance of godliness but denying its power. So itong mga false believers na ito, itong mga false teachers na ito, mukha silang makadiyos. Ngunit, sa kanilang mga puso, tinatanggihan nila ang kapangyarihan ng pagiging makadiyos. So mukha silang Christians. Alam nila ang lengguwahe ng mga Kristiyano. Memorize nila ang mga verses na memorize ng mga Kristiyano. Kumakanta sila ng mga hymns and psalms and spiritual songs. Dumadalo sila sa mga worship service, fellowships, Bible studies, prayer meetings. Matapang silang sumuway ng mga pagkakamali at mga kasalanan. Ipinaglalaban nila ang tama. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi nanggagaling sa kapangyarihan ng gospel. Puro pagkukunwari. Palabas lamang ang lahat. May anyo sila ng pagiging Kristiyano, ngunit walang tunay na pagbabago sa kanilang puso. Walang tunay na pagmamahal sa Diyos. Walang tunay na pagmamahal sa kapwa. Walang tunay na pagkaunawa ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. So, posible po na mukha kang Kristiyano, pero moral at legalistic ka lang. Hindi ka talaga binago ng gospel. At ang sabi ng Apostol Pablo, avoid such people. Iwasan mo ang mga ganong klase ng tao. Huwag kang makikihalubilo sa kanila dahil baka ikaw ay maimpluwensyahan. In fact, yung word po na avoid, it could mean church discipline and excommunication. So kapag ayaw nilang tumigil, pagkatapos mo silang pagsabihan na mali ang kanilang paniniwala at mali ang kanilang ginagawa, so after many tries, and before many witnesses, kapag hindi sila nagsisi, itiwalag mo na sila sa pagtitipon at sa membership ng church.
hindi sila nararapat na maging miyembro ng iglesia sapagkat ang kanilang paniniwala at ang kanilang buhay ay hindi consistent sa gospel. Now, what does this mean for us? Marami na tayong mga kwentong narinig tungkol sa mga churches na nag-split or mga pamilyang umalis sa kanilang local churches dahil sa mga taong tulad ng nabanggit ng Apostol Pablo. So may mga churches na nag-split dahil mayroong makapangyarihang elder ng church na nagpasok ng prosperity gospel. At hindi makaimik ang mga pastor. Takot sila kasi sinasahuran sila ng mga elders na ito O di kaya may pastor na nagturo ng Bible, verse by verse. Ina-address niya ang kasalanan ng church. Hinihimok niyang magsisi at lumapit kay Kristo. Pero after a few months, sinesante ang pastor. Kasi hindi komportable ang church sa message. Gusto lang nila pinapatawa sila, na-entertain sila, na-affirm sila, na magpatuloy lang sa kung ano ang ginagawa at kung ano ang karakter ng church ngayon. Pero madalas po, ang mga church split at mga divisions ay hindi tungkol sa doctrine, kundi sa ugali. Madalas nagkakasplit ang church dahil sa ugali ng mga taong nasa loob. Dahil gahaman sa pera at kapangyarihan ng pastor, walang pakialam sa tupa, kaya nagsisplit. Dahil pinapatakbo ng board ng church ang iglesia na parang negosyo at hindi parang church, magsisplit. Dahil sa chismis, pagpapakalat ng balita, kahit na hindi naman sila sigurado sa kanilang narinig. Dahil sa malisyosong pagpapalaganap ng kasalanan ng isang miyembro na walang intensyong tumulong at mag-restore. Mga nagkaka-conflict na members na ayaw magpatawad at mag-reconcile. Ito ang mga nagiging ugat ng church split at division sa church. Again, dapat po nating isaisip na ang mga katangiang binanggit ng Apostol Pablo ay hindi mga katangian ng mga tao sa labas ng church. Mga katangiang nasa loob ng church. In fact, present sa atin ngayon. Mga katangiang makikita sa mga huwad na mananampalataya and even sa mga tunay na mananampalataya. Kaya wag nating isipin na excuse tayo sa mga bagay na sinabi ng Apostol Pablo. Kung nais nating maranasan ang tunay na kapatawaran at kalayaan mula sa kasalanan, kung nais nating lumago ang ating church, dapat tayong magpakatotoo sa ating sarili. At alamin kung ano ang mga kasalanang nananatili sa ating mga puso. So ang growth ng church natin hindi po nakadepende sa kung anong mga programa ang pwede nating gawin sa church. Kung gaano tayo kadalas mag-evangelize. Yes, those things are good. Pero magsisimula sa ating mga puso. Kailangan nating ihanda ang ating mga puso. We must break up the fallow ground and prepare for the planting in the harvest by true repentance. Siyasatin natin ang ating mga puso. Makikita ba ang mga katangiang ito sa atin? Again, tulad ng tinalakay natin nung nakaraang linggo, posibleng mayroong mga hindi tunay na mananampalataya sa loob ng ating church. And i-connect natin sa ating tinatalakay ngayon, itong mga huwad na mananampalataya na ito, na mayroong mga katangiang nabanggit ng Apostol Pablo, ay maaaring maging sanhi ng gulo sa loob ng ating simbahan. Again, posible rin na ang mga katangiang ito ay makita sa mga tunay na mananampalataya. Pwedeng makita sa mga matagal ng member ng church. At maaaring maging sanhi ng dibisyon sa ating simbahan. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:17, "If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you, plural, are that temple." Ang kawalan ng pakialam sa pagkakaisa ng church at pagiging sanhi ng gulo at dibisyon ay maaaring ebidensya ng kawalan ng tunay na pananampalataya. At sabi ng Panginoong Hesus, hindi niya ito palalagpasin. Dahil siya ang hari ng iglesia,
Siya ay namatay para sa kanyang iglesia. Kung sino man ang manggugulo sa loob ng iglesia, Panginoong Hesus mismo ang wawasak sa kanya. Ganun po kabigat ang sinasabi ng salita ng Diyos. Christianity and church life is not a game. Hindi siya isang feel-good club. This is war. Life and death, heaven and hell ang nakataya. Now, hindi ibig sabihin nito na hindi na magkakasala ang mga tunay na mananampalataya sa church. We will sin. At times, makikita sa atin itong mga katangiang ito. Makakasakit tayo at masasaktan tayo ng ating mga kapatid sa Panginoon. Ngunit anong pinagkaiba ng tunay at huwad na mananampalataya? Ang bunga ng ating pagkaunawa sa gospel ay repentance. Marunong tayong umamin ng ating pagkakamali. Forgiveness. Marunong tayong magpatawad. Reconciliation. Whether tayo ang nakasakit or tayo ang nasaktan, we make active steps para magkaroon ng pakikipagkasundo. Kung walang desire na mag-reflect, kung mayroon ba akong nagawang mali, at kung ini-insist niya na siya talaga ang tama, kung walang desire na magpatawad sa nagkasala sa kanya, and no active steps are taken towards reconciliation, then mayroong malaking question mark kung talagang naunawaan ba natin ang gospel. Again, hindi ba't nais natin na lumago ang ating church? We want our church to grow. Magsisimula ito sa atin, sa ating lahat, sa pagbabago ng ating mga puso sa pamamagitan ng gospel. Mayroon pa ba tayong mga kasalanan, mga galit sa ating puso na patuloy nating pinanghahawakan? Kailangan natin yang isuko sa Panginoong Hesus. Marahil isa sa mga dahilan kung bakit hindi pinahihintulutan ng Diyos na mag-grow tayo in number ay dahil kailangan muna nating ihanda ang ating mga sarili. Handa ba tayong mag-welcome ng mga bagong members? Kapag pumasok sila sa ating church, mararamdaman ba nila ang pagmamahal ng Panginoong Hesus para sa kanila? Handa ba tayo na mag-journey kasama nila? Na maging messy ang ating discipleship? O, baka tayo ang maging dahilan ng kanilang discouragement? Baka tayo ang maging dahilan ng kanilang hinanakit? Baka hindi nila ma-feel na welcome sila sa church natin. Dahil may mga unresolved issues tayo sa ating buhay. Dahil self-righteous tayo. Baka maguluhan lang sila sa pagpasok nila sa ating church. O baka hindi tayo safe space para sa mga taong nagsastruggle sa kasalanan. Mayroong gossip, mayroong judgment. Or kapag mayroong taong nagkamali o nagkasala, sasabihan lang natin, that's wrong, try harder. Maging mas masipag ka pa, maging mas disiplinado. At hindi gospel ang naririnig nila sa atin. Again, kailangan po nating bumalik sa gospel. Kung makikita pa rin sa atin ang mga katangiang nabanggit ni Pablo, dapat itanong natin, nagets ko ba talaga ang gospel? Naramdaman ko na ba ang bigat ng aking mga kasalanan? Nakita ko ba talaga kung gaano kabanal ang Diyos? Talaga bang namangha na ako sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin nung siya ay namatay at muling nabuhay para bayaran ang aking mga kasalanan? Ang mga kasalanang binanggit ni Apostol Pablo ay mga bagay na ikinamatay ng ating Panginoong Hesus. Namatay siya upang iligtas at upang palayain tayo mula sa mga bagay na ito na sisira sa atin at sisira sa ating church. Muli siyang nabuhay nang sa gayon, mabibigyan ka rin ng bagong buhay. Ikaw ay magiging new creation. Siya ay umakyat sa langit. Pinadala ang kanyang banal na espiritu upang tulungan ka at palakasin ka sa paglaban sa iyong kasalanan at paglakad sa katuwiran. So friends and church, may pag-asa po kay Kristo. Huwag mong itago ang iyong kasalanan. Huwag mong itago ang mga issues mo sa buhay. Ilapit mo ito kay Kristo.
At ang bunga ng tunay na pagsisisi ay ang paglapit natin sa ating mga kapatid at paghingi ng tawad. O di kaya paghingi natin ng tulong. So kung i-examine natin yung mga tunay na revivals in the past, hindi yung mga revival lang speaking in tongues, but yung genuine revival. Isa sa mga marka ng genuine revival ay pagsisisi, confession, and repentance. Sa school ko po, sa Phoebeus College of Bible, in the past, nagkaroon na ng 2 revivals. So for a week, hindi sila nag-hold ng klase, nasa chapel lang sila, continuous worship service, at ang isa sa mga bunga ng revivals na yon is kino-confess nila ang kasalanan nila sa kanilang mga schoolmates, sa kanilang mga kapatid sa Panginoon, and they pray for one another. Kung mayroong mga gulo within the school, they confess their sins, they ask for forgiveness. And halos lahat ng revivals, ganun ang nangyayari. It's marked by repentance toward God and confession towards a brother or sister in the Lord. This is genuine Christianity. Naunawaan at isinasabuhay natin ang biyaya, kapatawaran at kalayaang ating natanggap mula sa Diyos. Now, let's look at verses 6 to 9. Ano ang modus nitong mga false teachers and false believers na ito para pahirapan at sirain ng church? Ano ang kanilang gawain? Ano ang kanilang plan of action to destroy and discourage the church? Sabi sa verse 6, "For among them are those who creep into households and capture weak women burdened with sins and led astray by various passions." So, ang ginagawa daw nila, hindi sila hayag or open or publicly na nagtuturo at nakikipag-usap sa mga members ng church. Kundi ang ginagawa nila, palihim silang nagbabahay-bahay or palihim silang nagbi-meet up with the members of the church na lingid sa kaalaman ng pastor, elders ng church. Kinakaibigan nila ang mga pamilya para sila ay makinig sa kanila. At isa sa mga ginagawa nila, tinatarget nila ang mga weak women. Mga babaeng madaling malinlang. Pinipili nila yung mga tipo ng taong alam nila na madali nilang maaakay. So anong mga katangian nitong mga weak women na ito? Burdened with sins, led astray by various passions. Ito yung mga babaeng mayroong sinful past at nagsastruggle pa sa guilt at kahihiyan na kaakibat ng kanilang mga kasalanan. At hindi lang yon, at present, sila ay weak. Nadadala pa sila ng kanilang mga sinful desires. Ginagamit ng mga false believers na ito ang kanilang kahinaan para makuha ang kanilang loob. Siguro, ginigil trip nila, makasalanan ka. Ito lang ang daan para ikaw ay malinis. Sumunod ka. O di kaya, ang ginagawa ng false teachers ay nag-o-offer sila ng false gospel na hindi nagtuturo ng repentance or pagsisisi. Hindi natin sure kung ano. Pero, nagiging dahilan ang kahinaang ito para mabilis makuha ang kanilang loob. And then ano pa? Verse 7, "Always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth." Itong mga babaeng ito ay mahilig makinig sa mga bago. Kung may bagong katuruan, nakakaiba at maganda sa pandinig, kaagad silang makikinig. Ngunit ang problema sa kanila, lagi silang naghahanap ng bago at kakaiba. Laging bago at kakaiba ang gusto nila at hindi na sila napipirmi sa katotohanan. Kaya itong mga false teachers at mga false believers na ito, laging nag-o-offer ng something new, something sikat, something na uso, something na relevant, something na bago sa pandinig para maakit itong mga babaeng ito. So ano ngayon para sa atin? What does this mean for us? Mga kapatid at mga kaibigan, mag-ingat tayo sa mga taong palihim magturo at palihim makipag-usap.
gawain ni Satanas ang kumilos sa kadiliman. Ngunit ang katotohanan ay laging hayagang itinuturo. Mag-ingat tayo sa mga teachers na kinakaibigan at pinakikinggan natin. Dahil pansinin nyo, mahirap nang tumanggi sa isang taong nakapag-build na ng relationship sa atin. So we must be careful kung kanino tayo nagbi-build ng relationships. Isa sa mga taktika ng mga false believers and false teachers ay ang pakikipag-close para magtiwala at maniwala kayo sa kanila. Binibigyan nyo sila ng puwang sa buhay nyo at darating ang araw na mahihirapan na kayong putulin itong ugnayan na ito. At na-deceive na kayo ng false teaching. Ngunit, hindi lamang ito applicable sa false teaching. Applicable din ito sa gossiping. So napapansin nyo, madalas kong inuulit ang gossiping. Dahil ito ang, I believe, pinaka-respectable sin ng Christians ngayon. Gossiping. Mag-ingat kayo sa mga taong kakaibiganin kayo, tapos ihihiwalay kayo para pag-usapan ang pagkakamali ng ibang tao. Pwede itong maganyong pag-pray natin si kapatid na ganito. Ulitin ko, hindi natatakot ang katotohanan sa liwanag. Kaya, tinuturo ng Bible na kapag mayroon tayong problema sa ating kapatid, kung mayroon tayong nalaman tungkol sa ating kapatid, ang lalapitan natin hindi ibang tao, kundi siya mismo. Basahin po natin ang Matthew 18. Yun po ang tamang proseso. You go to the person who hurt you, or kung mayroon kang narinig na mali tungkol sa kanya, confront the person. And kung hindi nakinig, call a witness, confront the person. Kung hindi pa rin nakinig, call the attention of the church, confront the person. Kung ayaw mag-repent, excommunicate the person. Itiwalag siya from the membership of the church. Tulad ng mga babaeng nabanggit ni Pablo, maaari po tayong mahulog sa maling katuruan kapag tayo ay mayroong maruming konsensya. At kung tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. So kapag marumi ang konsensya natin, at pag namumuhay tayo sa kasalanan, maaaring maging okasyon yan para linlangin tayo ni Satanas sa pamamagitan ng mga maling katuruan. So anong bunga nito? So dahil nababagabag ang iyong konsensya, maisip mo ngayon, dapat akong bumawi sa Diyos. Kaya pressured ka na maging mabuting member ng church. Pressured ka na magsimba. Pressured ka na maging mabuting anak o asawa. Maging mabuting boss o empleyado. Kailangan mong i-prove ang sarili mo sa Diyos at sa harap ng mga tao na mabuti kang tao para lang hindi magulo ang konsensya mo. That is works righteousness. Nililinis mo ang reputasyon mo sa harap ng Diyos at sa harap ng kapwa mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa at hindi gospel. O di kaya, iko-comfort mo na lang ang sarili mo by saying, no big deal naman ang kasalanan ko sa harap ng Diyos. Pinatawad naman ako ng Diyos. No big deal, no need for repentance. Kaya wala kang urgency na mag-church, no, mag-involve sa local life ng local church. Wala kang urgency na maging mabuting magulang, mabuting asawa. Wala kang pake sa mga inuutos ng magulang mo. Okay lang sa'yo na maging dishonest na boss at mambastos ng empleyado. Okay lang sa'yo maging late at tamad sa trabaho. Bakit? Hindi naman ganun ka big deal ang kasalanan kasi pinatawad na ako ng Diyos. Ang importante, okay ka sa sarili mo. Yan po ay tinatawag na antinomianism. Anti means against, nomos meaning law. Against the law. Mali ang pagkaunawa mo sa law and grace. So, pwede kang mahulog sa false teaching ng works righteousness at antinomianism kapag mayroon kang maruming konsensya, kapag namumuhay ka sa kasalanan, at kapag hindi mo naunawaan ang gospel. Dahil ang tinuturo ng gospel, si Jesus na ang umako ng kasalanan at kahihiyan mo nung siya ay pinako sa krus. At binigyan ka na niya ng kalayaan at kakayahan na mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Okay?
Yun ang gospel. Hindi tayo legalists. Hindi tayo sumusunod dahil lang sa takot. O sumusunod dahil gusto nating linisin ang mga sarili natin. Hindi tayo antinomians na hindi na nagsisisi sa kasalanan. Hindi na seryoso sa pagsunod sa utos ng Diyos dahil sa grace. Hindi. Because of grace, we are saved from the shame and guilt of sin. Because of grace, we obey with joy and love. Kapag naunawaan natin ang gospel, hindi na po tayo mabubuhay ng may mabigat na konsensya sapagkat ito ay nilinis na ng Panginoong Yesus. At hindi na rin tayo magpapaalipin sa kasalanan sapagkat Diyos ang nagbigay sa atin ng kalayaan at kaaliwan para sundin siya. Sinisikap na nating maging mabuting anak, mabuting magulang, mabuting asawa. Sinisikap nating maging masunuring anak. Sinisikap nating maging maintindihin at mahusay na boss. Sinisikap nating maging magaling at masipag na empleyado. Hindi dahil may pressure sa atin. Kailangan kong i-prove ang sarili ko sa Diyos at sa ibang tao. Kundi dahil naranasan na natin ang tunay na pagpapatawad, pag-ibig at pagtanggap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. That's the gospel. Also, huwag din tayong maakit sa mga katuroang bago sa ating pandinig. O sa mga turo ng mga mega churches na sabay sa uso, na magaganda ang music, na magaganda ang mga ilaw, ngunit sabaw naman ang teaching. Sabi ng pastor ko dati, if it's new, it's not true. If it's true, it's not new. Kung ito ay bago, malamang hindi ito katotohanan. Kung ito naman ay katotohanan, hindi na ito bago. Ang lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa ating pananampalataya ay nakasaad na sa Biblia. At itong Biblia pong ito ay binasa, inaral at itinuro na ng mga Kristiyano noon pa man. Kinalaban na nila ang mga maling katuruan noon para gabayan tayo ngayon sa tamang landas. At karamihan ng mga bagong maling katuruan ngayon, actually ay mga matatagal ng katuroang binuhay lamang ngayon para malinlang ang mga taong hindi alam ang kanilang Biblia at hindi alam ang history ng church. Kaya huwag tayong maniwala sa mga tagapagturong nagsasabing mayroon silang bagong katuroang natuklasan na hindi alam ng mga pastor at mga simbahan ngayon. Chances are, ito ay mga old heresies, mga lumang huwad na katuruan na nadil na nung unang panahon pa lamang sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, verse 8. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth. Men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. Binanggit ni Pablo ang dalawang tao, Jannes and Jambres. So, sino ba tong mga to? Hindi nabanggit sa Old Testament ang kanilang mga pangalan, ngunit ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ito yung mga magicians na nakaharap ni Moses noong sila ay nasa presensya ni Pharaoh. So, kung maalala nyo, lagi nilang sinusubukang gumawa ng mga peking himala. Nung naging ahas ang tungkod ni Moses, kinopya din nila. Nung naging dugo ang tubig ng ilog Nile, ginawa rin nilang dugo ang tubig na hawak-hawak nila. Nung dumagsa ang mga palaka sa Ehipto, gumawa rin sila ng mga palaka. Ngunit nung nagpalabas na ang Diyos sa pamamagitan ni Moses ng mga niknik, mga mites, mga flies, inamin na nila na hindi namin kaya to. Diyos ang may gawa nito. So tulad ni Jannes and Jambres, nais ng mga false teachers and false believers na kalabanin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkopya sa ating mga salita at mga gawa. Hindi nila hayagang kakalabanin ang Christianity. Ngunit gagamit sila ng same words. Kokopyahin nila ang ating lifestyle para sabihin, wala namang pinagkaiba. Parehas lang tayo. Christians din kami. Sabi ni Pablo, they are corrupted in mind and disqualified in the faith. Ibig sabihin, hindi malinis ang kanilang intensyon
at hindi sila mga tunay na Kristiyano. Nais lang nilang manggulo. Ngunit ano pong pag-asa, ano pong hope ng church? Verse 9, "But they will not get very far, for their folly will be plain to all, as was that of those two men." Gaya ni Jannes at Jambres, may hangganan ang false teachers and false believers. Darating ang araw na ang Diyos ang mag-e-expose sa kanilang kasalanan. Diyos ang mag-e-expose sa kanilang maling katuruan. At ito ay makikita ng lahat ng tunay na believers. Kapag tapat na naipangangaral ang salita ng Diyos, makikinig at susunod ang tunay na mga tupa ng Panginoong Hesus. Kapag dumating ang mga pagsubok at paghihirap na daladala ng pagsunod kay Kristo, dito na masasala kung sino ang tunay at hindi tunay na Kristiyano. Sabi ni Jesus sa John 10, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Hindi papabayaan ni Kristo ang kanyang mga tupa. So friends, dadalhin ng Diyos ang ating church tungo sa katotohanan. Dadalhin niya tayo sa pure doctrine. Ngunit hindi lamang yon. Hindi lamang sa tamang doktrina, kundi sa wastong pagsunod at pagsasabuhay ng Biblia bilang mga individual at bilang church. Kung tunay nga tayong mahal ng Diyos, ihahayag niya ang ating mga pagkakamali, ang ating mga pagkukulang, upang maitama niya tayo. At kung tunay tayong mga tupa ng Panginoong Hesus, hindi tayo magpupumiglas at mananatili sa ating mga nakagawian, kundi tatanggapin natin ang pagkokorekt ng ating Panginoong Hesus. Poprotektahan tayo ng Diyos mula sa mga maling katuruan, mula sa ating mga masasamang ugali, at mula sa mga taong maaaring maging sanhi ng gulo sa ating church. Paano ito ginagawa ng Diyos? Preaching. Tinuturuan tayo ng Diyos every time the Word is preached. At dapat natin itong pakinggan, paniwalaan, at sundin. Ano pa? Church membership, pastoral care, and church discipline. Sa church membership natin malalaman kung ano ba dapat ang paniniwalaan ng natin as Christians. Ano ba ang obligasyon natin bilang Christian sa local church? Dahil yes, may obligasyon tayo sa local church. Mayroong requirements ang local church. Hindi democracy ang local church. It's a theocracy. Christ is King. At mayroon tayong obligasyon at requirements na dapat sundin bilang kanyang mga tupa. Sa pastoral care naman, dito natin na-open ang ating mga buhay, ating mga struggles sa ating pastor para tayo ay makorek, matulungan, magabayan, at may pag-pray. At ang layunin naman ng church discipline ay hindi para parusahan ang mga nagkasala, kundi makorekt at ma-restore ang isang mananampalatayang nagkasala at nagsisi sa kanyang ginawa. At upang protektahan ang fellowship ng church mula sa mga taong hindi tunay na mananampalataya at naghahasik ng kanilang maling katuruan, naghahasik ng kanilang kasalanan sa loob ng church. So sa Biblia at sa kasaysayan ng church, makikita natin na ang pinakamatinding kalaban ng church, again, ay hindi mga taong nasa labas, kundi mga nasa loob. Sa Old Testament, may mga rebelde sa loob ng bayan ng Israel na nagsanhi ng kaguluhan. Sa angka ni David, mga anak niya mismo ang nag-aaway-away at kumalaban sa kanya. Sa New Testament at sa history ng church, may mga false teachers na nanggagaling sa loob. Mga false believers na may masasamang ugali na nagkukos ng division. Sabi ni Benjamin Verbicek, if we want to know the worst enemy, the one that apart from the sustaining grace of God could eternally destroy us, then we must look in the mirror. Kung nais nating malaman ang ating pinakamatindi at pinakamalupit na kaaway,
na maaaring makapagwasak ng ating kaluluwa kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, kailangan nating tumingin sa salamin. Bago natin ituro ang mga tao sa palibot natin, siya yung nanggugulo sa church. Siya yung may masamang ugali. Dapat ang mga daliri natin ay nakaturo sa atin. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Maaari ba akong maging ugat ng kapahamakan ng aking kaluluwa at kaguluhan sa aming church? So friend, magiging unfaithful ka. Yun ang katotohanan. You will be unfaithful. Magkakasala ka. Makakapagsabi ka ng mga salitang maaring makasakit sa iyong kapatid. Gagawa ka ng mga desisyong maaring makagulo sa church. Magko-compromise ka sa iyong faith sa harap ng utos ng iyong pamilya, sa pagbabayad mo ng iyong buwis, sa pamamalakad mo ng iyong business, sa pagtatrabaho mo, sa iyong workplace, sa pamamagitan ng pagpikit mo ng iyong mata kapag may katiwaliang nangyayari, kapag naririyan na ang peer pressure ng iyong mga kaibigan at kaklase, mafo-force kang maging politically correct dahil takot kang makancel. Kapag namimiss mo ang Lord's Day dahil sa trabaho, o ikaw ang dahilan kung bakit namimiss ng iyong mga empleyado ang Lord's Day kasi pinagtrabaho mo, magko-compromise ka. At maaaring nagawa mo na ito. At hindi mo alam, mayroon ng mga nadi-discourage dahil sa mga salitang sinambit mo at sa mga choices na ginawa mo. Kasama yan sa consequence ng kasalanan mo. Siguro i-excuse natin ang sarili natin. Sabihin natin, wala ganito na talaga ang kalakaran ng mundo. Go with the flow na lang tayo kasi hindi na ito magbabago. Papatawarin naman ako ng Diyos as long as may relationship ako sa Kanya. O ang ilan sa atin magsasabi, babawi na lang ako kay Lord. Babawi na lang ako, itataas ko ang level ng pagsunod ko sa ibang bagay. Hindi lang dito kasi mahirap. Mas mag-i-involve ako sa mga gawain ng church. Tatagalan ko ang prayer time ko, Lord. Dadamihan ko yung chapters na binabasa ko sa Bible. So kung komportable kang namumuhay sa kasalanan at hindi ka nababagabag, at ginagamit mo ang grace ni Lord para i-excuse ang kasalanan mo, then nasa panganib ka. Maaring hindi ka tunay na mananampalataya. At natitisod ang ibang tao dahil sa'yo. Mag-iisip sila na, okay lang pala na gawin niya ng Christians. Magawa nga. Maging honest ka sa sarili mo. Harapin mo ang katotohanan ng galit ang Diyos sa kasalanan. At tingnan mo si Kristo na siyang pinako sa krus para sa iyong kalapastanganan. Lumapit ka sa Kanya, hilingin mong iligtas Kanya, at bigyan Kanya ng tunay na pagsisisi at pananampalataya. Kung sa tingin mo naman, okay ka na. Kasi generally, mabuting Kristiyano naman ako. Hindi ako gumagawa ng malalaking kasalanan. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako naglalasing. Sumusunod naman ako sa mga utos ng Diyos. Yung mga kasalanan ko, yung mga maliliit lang na kasalanan. Minsan nagagalit, minsan nagchichismis. Okay lang yun. Okay? Yung mga ginagawa ko, nakagawian na ng pamilya namin. O ginagawa naman talaga to sa workplace. So kung tingin mo okay ka, kasi generally good person ka, nasa panganib ka pa rin. As long as ini-excuse natin ang sarili natin, kasi mabuti tayo, o nagsisimba naman tayo, o maliliit lang naman ang mga kasalanang ginagawa ko, ginagawa nating tagapagligtas ng buhay natin ang ating mga sarili. Kasi ini-excuse natin ang sarili natin. It's not God who justifies us. Tayo ang nagja-justify sa sarili natin. Hindi natin sineseryoso ang kasalanang maaring ikapahamak natin sa araw ng paghukom. At maaring ang self-righteousness natin ang maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan. Dahil mas masipag pa tayong maghanap ng kasalanan at mangurek ng ibang tao, pero bulag tayo doon sa mga maliliit na kasalanan at pagkukulang natin. Kailangan mong aminin na nagkasala ka sa Diyos. At kahit yung mga maliliit na kasalanang nagawa mo ay nararapat na parusahan ng Diyos magpakailanman. Hilingin mo ang katuwiran ni Jesus na ito ang magbigay sa iyo ng genuine assurance, hindi ang iyong walang kwentang kabutihan. Kung ikaw naman ay nandito at nabibigatan ka sa kasalanan mo,
Naghahanap ka ng kalayaan mula rito kasi mahal mo si Kristo. Gusto mong sundin siya kasi namatay siya para sa iyo. Gusto mong luwalhatiin ang Diyos Amang nasa langit. Kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong klaseng kabigatan, nasa tamang lugar ka. Sapagkat pumarito ang Panginoong Yesus para bigyan ng kaginhawaan ang mga taong napapagal dahil sa kanilang kasalanan. Kung ikaw ay nagtitiwala kay Yesus, makakaasa kang inako na niya ang iyong kasalanan at ang iyong parusa. Kasama mo siya at hindi ka niya iiwan. Bibigyan ka niya ng tunay na kapahingahan sa kanyang presensya. At tutulungan ka niyang labanan ang iyong kasalanan sa tulong ng kanyang salita, pananalangin, pagsamba, at mga tunay na Kristiyano. And kung aware ka sa bigat ng iyong kasalanan, ngunit tiyak kang mahal ka ng Diyos, hindi dahil mabuti ka, kundi dahil alam mong matuwid ka na sa harap ng Diyos dahil kay Kristo, then purihin ang Diyos. So mabuhay ka sa kagalakan at kaginhawaan ng gospel. At sikapin mong maging involved sa life ng local church, kung saan ikaw ay mabibless at ikaw ay magiging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. So kung nais nating maprotektahan ang ating mga sarili at ang ating church mula sa false teaching and false believers, again, kailangan nating bumalik sa gospel. At dapat hayaan natin ang gospel na suriin ang ating mga puso. Alamin ang pinakamaliliit na kasalanang tinetreasure natin na maaaring lumaki at maging sanhi ng gulo sa iyong buhay at sa loob ng ating church. Sundin natin ang lahat ng inuutos ng salita ng Diyos nang hindi napipilitan, kundi may kagalakan sa ating puso dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Sa paraang ito, tayo ay magiging blessing sa ibang tao at dito rin natin makikita ang tunay na paglago ng ating church. May God bless us all. Tayo po ay manalangin. Panginoon, wasakin niyo po ang aming mga matitigas na puso. Hayaan niyo pong mabulatlat ang aming mga buhay sa inyong harapan nang sa gayon makita namin ang mga kasalanang patuloy naming pinanghahawakan at ayaw naming i-let go. Lord, wag sanang dumating sa point ng buhay namin na i-distinguish namin yung malalaki at maliliit na kasalanan at i-excuse yung maliliit na kasalanan. Dahil sa mga maliliit na kasalanang yun po, maaari po kaming mapahamak at maaaring makagulo sa aming church. Naway maging urgent po kami sa pagpatay ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng gospel. At naway ang kaginhawaan, ang assurance ng aming salvation ay hindi po namin hanapin sa buhay na mayroon kami, sa aming pagsunod, kundi hanapin po namin kay Kristo na siyang namatay at muling nabuhay para ilapit kami sa inyo. Panginoon, kaawaan niyo po ang aming church. Bigyan niyo po kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan. Bigyan niyo po kami ng tunay at buhay na pananampalataya. Bigyan niyo po kami ng nag-aapoy na pagmamahal para sa inyo at para sa aming mga kapatid sa Panginoon. Naway maging tunay po ang aming Kristyanismo at hindi lamang isang palabas, Panginoon. Lord, I desire and I pray for true growth in our church. Not for my glory, not for our glory, hindi para may maipamalita kami sa ibang tao. Ngunit dahil kagustuhan po namin na kayo ang maluwalhati sa aming mga buhay at sa aming iglesia. Dahil pointless po ang self-glory. Only your glory is what matters in our church. So may that be our desire as a church, O God, to glorify you in every way, every second of our lives, every fiber of our being, in everything that we do. For the sake of your Son, Jesus Christ. Amen.